Isang mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid. Sa pangalan ng ating Diyos na buhay, narito po muli tayo upang ang Diyos ay ating pong purihin at parangalan sa araw na ito. Amen. At sa panahong ito ng ating pagsamba, hallelujah, magsama-sama tayo muli na siya ay ating dakilain at itaas. Hallelujah. Kayo pong mga nasa inyong mga tahanan at saan man kayo naroon, praise God, hallelujah. Ang presensya ng ating Panginoon ay hindi po nalilimitahan. Let us worship and magnify the name of Jesus. Hallelujah. At pasimulan natin muli ang gawain ito sa pamagitan ng ating pong pagsamba, pag-awit sa ating Panginoon. Hallelujah. Sama-sama tayong sumamba at magpuri sa Panginoon samantalang tayo maawit ng pagsamba sa kanyang banal at dakilang pangalan. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Praise God. Praise God. When I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. Let's magnify the name of Jesus. Hallelujah. Let's give Him praise and honor. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise God. Hallelujah. Lord, we worship in spirit and in truth, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, tanggapin mo ang pagsamba ng iyong mga anak sa umagang ito, Ama. Is to worship you. Oh yes, God, hallelujah, we worship you, Lord. Praise God, praise God, praise God, praise God. Come on, magnify the name of Jesus. He is worthy to be worshipped. He is worthy to be praised. Let's magnify His name, give Him praise. Let's honor Him. Hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos. Muli po sa umagang ito kami lumalapit sa iyo. Dinadakila ka namin, tinataas ka namin. Tunay na ang dahilan kung bakit kami nabubuhay ay upang ikaw ay aming sambahin, luwalhatiin.
Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkakaloob mo ng buhay at lakas sa bawat isa sa amin. At sa umagang ito, sa pribilehiyo na ikaw ay aming sambahin sa espiritu at katotohanan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, minsan pa ang bawat isa sa mga kasama namin sa lugar na ito at ang lahat ng kasama online. Ikaw po ang magpala sa amin. Tatagpuin mo ang aming mga pangangailangan. Hipuin mo ang bawat puso. Pagpalain mo ang aming mga pananampalataya, ang aming mga kaluluwa. At hinihiling namin sa iyo, Panginoong Diyos, na pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pamagitan ng aming pagkikinig ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong salita na aming tutunghayan ay maging pagpapala sa bawat isa. Mangusap ka sa amin, magbigay ka sa amin ng direction. Hallelujah. I-inspire mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. At samantalang kami, Panginoon, ay dadako sa iyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat makikinig ay mapagpala, hallelujah, sa kapangyarihan ng iyong salita at sa pamamatnubay ng iyong banal na Espiritu. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod na walang magagawa kung wala ka, dakilang Diyos. At maging daluyan, Panginoon, ang iyong makalangit na mensahe at pagpapala sa araw na ito. Minsan pang binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Pinararangalan ka namin, dakilang Diyos, ng pinakamataas na uri ng karangalan at pagsamba. In Jesus' name we pray. Lahat magsabing Amen. Isa pa natin purihin ang Diyos sa buhay. Luwalhatiin natin siya, mga kapatid. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sa mga sandaling ito, tayo po ay dadako na sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. At magbabasa po tayo sa aklat ng Genesis, chapter 22. Babasahin natin ang verse 8. Ganito ang ating mababasa, mga kapatid, from King James Version. And Abraham said, "My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering." So they went both of them together. At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pa't sila'y kapwa yumaong magkasama. Another verse nating babasahin, mga kapatid, ay sa aklat ng John chapter 1 verse 29. Ganito ang ating mababasa. The next day, John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at sinabi, Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Another verse na ating babasahin, mga kapatid, is in the book of Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita. At mga kapatid at mga kaibigan, nais ko pong mag-share ng salita ng Panginoon sa umagang ito na pinamagatang The God Who Provides. The God Who Provides. Amen. And you may be seated. Ang Panginoon, mga kapatid, ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa iba't ibang pangangailangan, sa iba't ibang panahon, siya po ay nagpapakilala. Sa panahon ni Abraham, sa nabasa natin,
nung siya inutusan ng Panginoon na isacrifice ang kanyang anak na si Isaac. Alam natin ang istorya nito, mga kapatid. Siya ay maagang sumunod, mga kapatid ko, at dinala niya si Isaac upang gawing alay sa Panginoon. At si Isaac, mga kapatid, ay nagtanong, mga kapatid, siya ay mayroong hinahanap. Ang sabi niya sa kanyang ama, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? Dito po, mga kapatid, ay sumagot si Abraham na sinabi niya, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin. Dito ginamit, mga kapatid, ang salitang God will provide. Amen. God will provide. At sa tagpong ito, ang Panginoon ay nagpakilala bilang provider at nagpakilala siya bilang Jehovah Jireh, the God who provides. Amen. Sa iba't ibang panahon, ang mga tao ay may iba't ibang pangangailangan. At sa kapangyarihan, sapat na kakayanan ng Diyos, mga kapatid, ay kaya niyang tugunan ang iba't ibang pangangailangan sa iba't ibang panahon. Alam natin na sa panahon ng Abraham, mga kapatid, nung sinabi niya that God will provide, tunay nga na pinatunayan ng Panginoon na siya ang Diyos na provider. Na nung panahon na dapat iaalay niya na si Isaac, mga kapatid, nakita ng Panginoon ang kanyang katapatan at siya po ay pinigilan mismo ng ating Panginoon na wag nang ituloy, mga kapatid ko, ang paghahandog kay Isaac. At natupad, mga kapatid ko, ang sabi ni Abraham that God will provide. At nung sinabi ito, mga kapatid, iniligtas si Isaac at yung pong kordero na naroon, mga kapatid ko, na nakasabit doon sa mga baging ay kinuha upang siya ialay. So nagkaroon ng hayop na substitute. At mayroon po itong parallelism doon sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. It was actually a symbolism sa pagkakaroon ng substitute. Sa kasalanan, mga kapatid, ay inihahandog ang hayop sa Old Testament, bagamat yun po ay hindi final. At ang sabi ng Hebrews, mga kapatid, hindi rin talaga naging epektibo yun. Hindi nagtanggal ng kasalanan. But it was a shadow. Amen. Yun po ay shadow para sa darating. Iniligtas si Isaac at ang pinatay ay yung hayop, mga kapatid, na substitute. When Jesus Christ came, He was introduced by Jesus Christ or by John the Baptist. When Jesus came, He was introduced as the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Amen. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. In other words, kung sa Old Testament ang Panginoon ay provider, amen, nag-provide siya ng substitute para kay Isaac. Sa New Testament, dumating ang realidad na tayo dapat na lahat ng makasalanan ay mamamatay. But thank be to God, Jesus Christ, the Lamb of God, came to take away the sins of the world. Amen. And indeed, our God is our great provider. Ang pinakadakilang kailangan ng tao, mga kapatid,
ay ang kaligtasan. And God was able to provide for the salvation of our souls. Ginawa po yan ng ating Panginoon. Hallelujah. At mula sa Old Testament, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos, He delights to provide for His children. Kaligayahan niya na i-provide, mga kapatid, ang pangangailangan ng kanyang mga anak. At alam natin, mga kapatid, na ang Panginoon ay nag-provide ng salvation. At kung siya'y nakapag-provide para sa kaligtasan natin, to the point that He laid down His life. Amen. He died upang tayo ay mabuhay. Amen. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Tayo ay kinuha ng Panginoon ang ating kalagayan. He took our place and He became the substitute. Instead na tayo, siya ang kumuha ng ating kalagayan. And so, the greatest expression of His love is in the book of Romans 5:8. Sinabi ng banal na kasulatan, ipinagtagubili ng Diyos, amen, ang kanyang pag-ibig sa atin, na nung tayo makasalanan pa, Christ died for us. Namatay si Kristo para sa atin. And that was the greatest provision, hallelujah, na i-provide ng Panginoon sa sangkatauhan. Dito sa mundo, habang nandito pa tayo, marami tayong mga pangangailangan. Amen. Ngunit, pinatunayan na ng Panginoon from Old Testament hanggang sa New Testament, even until now, that indeed, He is a God who provides. Siya ang ating provider. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Sa banal na kasulatan, mga kapatid, ating tutunghayan din kung paano ang Diyos ang provide ng mga bagay na kailangan natin habang tayo nandito pa. Ang Diyos ay nag-provide for our eternal salvation. Ngunit habang tayo'y nandito pa, nais ko pong ipaalala sa bawat isa na aware ang Diyos kung anong kailangan natin. He is aware and He cares. Amen. Alam niya kung anong kailangan mo, kapatid, at nagmamalasakit siya sa iyo. Mayroong pangyayari sa Biblia, mga kapatid, na kung saan ang Panginoon ay kumilos sa kakaibang paraan. Sa panahon ng kahirapan, mga kapatid, kamangha-mangha ang mga gawa ng Diyos. Sa mga nakakaranas ng kahirapan, sa mga pangangailangan, nais ko pong dalhin kayo sa salita ng Panginoon upang ating ma-recall at tayo ma-refresh sa kung anong ginagawa ng Panginoon. And let me remind you that what He has done in the past, God is able and willing to do it now. Amen. Praise God. Sapagkat ang Panginoon, mga kapatid, He is the same yesterday, today, and forever. Basahin natin, mga kapatid, praise God, ang aklat ng 1 Kings chapter 17 mula sa verse 1 hanggang verse 6. Basahin natin sa wikang Tagalog, mga kapatid, ganito ang sinasabi ng Biblia. At si Elias na Tisbeta, na sa mga nakikipamayan sa Galaad, ay nagsabi kay Akab, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya, hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, umalis ka rito at lumiko ka sa dakong silanganan at magkubli ka sa tabi ng Batis Cheret na nasa tapat ng Jordan. At mangyayari na ikaw ay iinom sa batis at aking iniutos sa mga uwak na pakainin ka roon.
Sa gayoy naparoon siya at ginawa ang ayon sa salita ng Panginoon, sapagkat siya'y pumaroon at tumahan sa tabi ng Batis Cheret na nasa tapat ng Hordan. At dinadalhan siya ng tinapay at laman ng mga uwak sa umaga, at tinapay at laman sa hapon, at siya'y umiinom sa batis. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, tungkol sa ating mga pangangailangan sa buhay na ito, inuulit ko po, kung ang Panginoon ay nag-provide para sa ating spiritual na buhay, nag-provide ang Diyos para sa ating kaligtasan, ang Panginoon ay concerned sa ating mga pangangailangan, samantalang tayo ay naririto pa sa sanlibutan. Purihin ang ating Panginoon. At sa bagay na to, mga kapatid, makikita natin ang apat na katotohanan tungkol sa provision ng ating Panginoon. Number one, God provides when we obey His word. Ang Panginoon ay nagpo-provide, ibig sabihin ng Panginoon ay nagsusupply kung tayo ay tumatalima o sumusunod sa Kanyang mga salita. Praise God, purihin ang ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, sa binasa natin sa verse 2, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, umalis ka rito at lumiko ka sa dakong silanganan at magkubli ka sa tabi ng Batis Cherith na nasa tapat ng Hordan. Ito yung direction. Ito yung salita ng Panginoon. Kung tayo ay obedient, kung tayo ay masunurin sa salita ng Panginoon, susundan tayo ng pagpapala ng Panginoon. Isang talata na kaugnay sa bagay na ito ay ang Deuteronomy 28 verse 2. Ang sabi ng Biblia, and all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Hallelujah! Napakagandang pangako, lahat ng mga pagpapalang ito ay darating sa iyo. Amen. At isang kamangha-mangha shall overtake you. Pagpapala, darating sa iyo, mag-o-overtake sa iyo. Kung ikaw ay makikinig o magiging obedient sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Yes, God provides when we obey His word. Anong pangangailangan mo ngayong umaga? Kapatid, walang mahirap sa Diyos. Amen. God is able to provide, hallelujah, sa lahat ng ating mga pangangailangan. But the question is, are you willing to obey His word? Amen. Handa ka bang sundin ang salita ng Panginoon? Nung si Elijah, mga kapatid, ay inutusan ng ating Panginoon, siya po ay sumunod. Kapag tayo po ay marunong sumunod sa sinasabi ng Panginoon, tayo po ay gagantimpalaan ng Panginoon ng magandang patutuo. Nabasa natin kanina ang Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yan po ay utos ng Panginoon. Nung ang mga tao ay nakita niyang nababalisa, nag-aalala, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa mga pangangailangan ninyo. Mayroon siyang nais unahin natin. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things, all your needs, shall be added unto you. Mga kapatid, totoo po ang sinasabi ng Panginoon. Ang Panginoon ay hindi kailanman magpapabulaan sa kanyang salita. Ang Panginoon kailanman ay hindi babali sa kanyang sinasabi, mga kapatid. Kung ang salita ng Panginoon ay ating pakikinggan, salita ng Panginoon ay ating susundin sa ating mga buhay. Hallelujah! Ang Panginoon ay tumutupad sa kanyang salita. God provides when we obey His word. Hallelujah! Nung sinabi ng Panginoon kung saan pupunta si Elijah, siya ay pumunta roon exactly kung saan dako.
Amen. Alam niyo mga kapatid, when God guides, He provides. Amen. Hallelujah. Kapag ikaw ay sumusunod sa guidance ng Lord, mararanasan mo ang provision niya. Sapagkat hindi ka ng Diyos dadalhin sa isang lugar na pababayaan ka. Amen. Kaya nung tinuro ng Panginoon kung saan pupunta, ang sabi ng Panginoon, lumiko ka sa dakong silanganan at magkubli ka sa tabi ng Batis Chereth na nasa tapat ng Jordan. And exactly, sinunod yan mga kapatid ni Elijah. Praise God, purihin ang Panginoon. Hindi siya gumawa ng sarili niyang diskarte mga kapatid. Sinunod niya ang sinasabi ng Panginoon. Mayroong pagpapala sa kanyang salita. Kung tayo mga kapatid ay magiging matalimahin sa salita ng Panginoon, ang Panginoon, hallelujah, ang magpapala sa atin. So God provides when we obey His word. Secondly, God provides according to our need. Amen. Ang Panginoon ay nagpo-provide ayon sa ating pangangailangan. Nais ko pong ipaalala sa bawat isa, God knows what you need. Amen? Hindi lang yung kung anong gusto natin, kundi alam niya kung anong kailangan natin. Paano ang Panginoon nag-provide, mga kapatid? Sa panahon na yon, dalawa lang ang kailangan ni Elijah. Pagkain at saka tubig. So God provides according to our needs. Ang sabi sa 4, at mangyayari na ikaw ay iinom sa batis at aking iniutos sa mga uwak na pakanin karon. Hallelujah. Naalala niyo ba yung aking preaching last Sunday? Hallelujah. That your blessings are already reserved. Amen. Ang sabi ng Panginoon, mayroong batis doon iinom ka roon. Paano, Lord, ang pagkain? Don't worry. Iuutos ko sa mga uwak na pakanin ka roon. At paano nangyari yan? Sa verse 5, sa gayoy na paroon siya at ginawa ang ayon sa salita ng Panginoon, sapagkat siya ay pumaroon at tumahan sa tabi ng Batis Chereth na nasa tapat ng Jordan. Verse 6, at dinadalhan siya ng tinapay at laman ng mga uwak sa umaga, at tinapay at laman sa hapon, at siya'y umiinom sa batis. Hallelujah. God provides according to our needs. Kung anong kailangan mo, alam ng Diyos yan at kaya niyang i-provide. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ng Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. He supplies, He provides according, hallelujah, to our needs. Amen. And He supplies according to His riches in His glory. Mga kapatid, lahat ng kailangan natin nasa Diyos. And if you believe that, hallelujah, hindi ka mababalisa. Sapagkat ang Diyos ay laging nagpo-provide. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Mga kapatid, hindi nyo ba naalala na minsan ang Panginoon nag-provide siya ng fountain mula sa rock? Amen. Nagpakain siya mga kapatid mula sa langit ng mana. Hallelujah. Ginagawa ng Diyos yan. So God provides according to our needs. And number 3, God provides at the right time. Amen? Ang Panginoon ay nagsusupply sa tamang panahon.
Amen. Hallelujah. Sa tamang panahon. Ano sabi sa verse 6 ang binasa natin ng 1 Kings 17? At dinadalan siya ng tinapay at laman ng mga uwak sa umaga, at tinapay at laman sa hapon, at siya'y umiinom sa batis. Sa panahon na kailangan, dumarating ang uwak. Hallelujah, praise God. Ang batis nandun lang. Pero yung pagkain, mga kapatid, yung tinapay at laman, dinadala ng uwak. Mga kapatid, hallelujah. Alam nyo, nagpapadeliver ang Panginoon. Amen. Sa ngayon, ano yung nagdi-deliver? Di ba? Food Panda. Di ba? Iba pang mga nagdi-deliver. May nakita akong tok-tok, mga kapatid. Di ba? Yan, mga nagdi-deliver yan. Praise God. Pero dito, uwak. Uwak ang ginamit ng Panginoon. Kaya yung pagpapadeliver ng tinapay, pagpapadeliver ng pagkain, bago pa itong pandemic, ginagawa na ng Panginoon sa panahon ng adversity, sa panahon ni Elijah. May kahirapan na sa panahon na yon. May tagutom na, mga kapatid. Pero tandaan natin, hallelujah, wala pong cellphone noon. Amen. Pero grabe yung communication sa Diyos. Amen. Alam ng Panginoon kung sino uutusan niya. Alam ng uwak kung saan siya pupunta. Hallelujah. And just at the right time, dumarating. Kapag medyo kumakalam na yung sikmura ni Elijah, hallelujah, darating na yung uwak, mga kapatid, may dalang pagkain. At pag nakakain na siya, mga kapatid, aalis naman yun. Babalik yun sa tamang panahon. Hallelujah. Sa tamang panahon na itinakda ng Diyos. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. He provides just at the right time. Hallelujah. Magaling po ang Diyos sa timing. Hindi siya masyadong advance, hindi rin siya nahuhuli. At kung minsan dyan ang tao kinakabahan, sapagkat dumarating ang Diyos, tamang-tama lang. Mga kapatid, ang Panginoon ay nagnanais na tayo ay magtiwala sa kanyang timing. Mga kapatid, kung minsan tayo gusto natin mangyari ang mga bagay-bagay according to our timing. Ayon sa ating calendar. Mga kapatid, ang sabi ng Bible in Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in His time. Amen. Hallelujah. Ginagawa niya ang lahat ng mga bagay, mga kapatid, na mainam, mabuti, mga kapatid ko. Ginagawa niyang maganda ang mga bagay sa kanyang panahon. In His time, He makes all things beautiful. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, yung mga bagay-bagay na kuminsan gusto nating pagandahin, gusto nating pag-igihin sa buhay natin, huwag nating kalilimutan, mga kapatid, na ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng magandang buhay. Hallelujah, praise God. Siya ang gumagawa ng mga dakila at magagandang bagay sa buhay natin. In His time. Hallelujah, praise the name of the Lord. Praise God. Dumarating ang uwak sa tamang panahon. Inuutusan siya sa tamang oras at siya'y sumusunod sa oras. May panahon sa buhay ni Joseph. Joseph was raised at the right time. Amen. From being a refugee, slave, and prisoner to becoming the second in command in Egypt just at the right time. Amen. Ang Panginoon ay marunong mag-orchestrate ng mga bagay-bagay. Hallelujah.
Yung mga nakikita natin minsan, mga kapatid, na parang huli na yata, sa Panginoon, hindi pa po huli. Mordecai was raised at the right time from certain death. Muntik na siyang mamatay sa Esther 5. To once again becoming the second highest person in the Persian Empire. Iniligtas siya. Papatayin na dapat siya. But just at the right time. Amen, mga kapatid. Siya po ay inangat ng Panginoon. Samantalang siya ay pilit na ibinabagsak at pinapatay, mga kapatid. Ang Panginoon marunong. Amen. Sa tamang panahon. Amen. Na hindi na alam, mga kapatid, kung ano ang gagawin, pero ang Diyos ay hindi po nalilito. Amen. Praise God. A young Hebrew beauty queen was raised at the right time to become Queen Esther of the Persian Empire, so that God could use her to save His people from annihilation. In Esther chapter 4. Just at the right time. Amen. David was raised at the right time from being a shepherd boy. Hallelujah. And backup musician to King Saul to become a giant slayer and eventually king. Just at the right time. Amen. Yes, God provides. Just at the right time. Tamang panahon. Hallelujah. Magtiwala tayo sa Diyos, mga kapatid. Ilagay natin ang ating mga buhay sa God's calendar. As you trust in the Lord, hallelujah, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kapatid, magtiwala ka sa Panginoon. Sa tamang panahon. Amen. May tamang panahon ng Diyos. May mga panahon na akala mo pinabayaan ka na ng Panginoon, pero mamamalayan mo nandiyan ang kamay ng Diyos, sinasalo ka. Kumisan, mga mananampalataya, akala natin dead end na natin, pero hindi pala. Sabi ko nga, akala natin dead end na, kurbada lang pala. May nakalaan ng Diyos para sa atin. Mayroon ka bang pangangailangan ngayon na hindi mo alam kung saan mo hahagilapin? Hindi mo alam kung saan mo kukunin? Bakit hindi mo bigyan ng kalayaan ng Diyos na makakilos sa pamamagitan ng iyong pananampalatayang walang pag-aalinlangan? Magtiwala ka sa Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. And lastly, God provides in unexpected ways. God provides in unexpected ways. Ang Panginoon ay nagpo-provide, hallelujah, sa paraan na hindi inaasahan. Hallelujah. Isipin mo ba naman na gamitin niya ang uwak? Alam niyo kung yung karakter lang ng uwak, mga kapatid, mabuti na lang hindi nagprotesta si Elijah. Panginoon, ang daming pwedeng gamitin, ba't uwak pa? It is amazing sapagkat ang uwak, mga kapatid, never siyang nakilalang mag-share ng blessing. Ang uwak ay selfish. But it is amazing na ang napaka-selfish, mga kapatid, na hayop, makasarili, mga kapatid, madamot, yun ang ginamit ng Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Alam nyo, mga kapatid, gumagawa ang Diyos ng provision in unexpected way. Mayroon kang minsang pangangailangan, di mo alam kung saan manggagaling. Ginawa mo naman lahat na ng paraan. Pero mga kapatid, mamamangha ka sa magagawa ng Diyos. Let me share something about God's provision in unexpected way.
Nung aking father, mga kapatid, ay nagkaroon ng karamdaman. That was long time ago, about more than 20 years. Siya po ay nasa hospital. We don't know kung paano siya tutustusan doon. Ang Panginoon ay gumawa ng paraan in unexpected way. Mayroong isang tao, mga kapatid, na hindi ko naman kasama sa church, hindi naman member ng church. Nabanggit lang sa kanya nung kasama namin sa church na yung aking father ay nasa hospital. Mga kapatid, alam niyo yung taong yun, hindi ko ka-close yun. Minsan lang kami nagkita. Hindi daw siya makatulog nung mabalitaan niya na may sakit yung father ko. Hindi daw siya makatulog. Kinukontak niya ako, mga kapatid, hindi niya daw ako makontak. At nung magkausap kami, sabi niya sa akin, Pastor, I don't know. Hindi ko rin maintindihan, Pastor, bakit hindi mo wala sa isip ko yung father mo. At siya'y nag-offer, mga kapatid, ng hindi birong tulong. Hanggang sa matapos yung pagpapahospital sa father ko. Hindi pa dumarating yung bill, siya na, mga kapatid ko, ang tumatawag. Lahat ng mga gamit, lahat ng mga kailangan, siya na, mga kapatid, ang tumatawag. Pumunta siya sa Amerika, mga kapatid. Hanggang doon, tinatawagan niya ako rito, mga kapatid. Ang sabi niya, how's your papa? Kumusta na papa mo? And it was amazing sapagkat hindi naman namin kamag-anak, hindi naman kasama sa church, pero grabe, mga kapatid ko, yung kanyang ginagawa na pagsuporta. Ang sabi niya sa akin nung una, Pastor, alam kong dahil ito sa Diyos. Siya na mismo ang may sabi. Dahil ito sa Diyos. Dahil ito sa Panginoon. At alam niyo ba, ang sabi nung kasama namin sa church, sapagkat yun ay boss ng kasama sa church, Pastor, yung taong yan, hindi ko yan kilala na mapagbigay. Sabi niya, konting bagay lang, talagang hinahanap sa amin. Kaya nung sinabi niya, mga kapatid, na yun ang ginagawa niya, namangha pati yung tauhan niya. Ba't niya ginagawa yun? Nakakamangha. Bakit? Ito ay dahil sa Panginoon. God is able. Now, in fairness, mga kapatid, to God be the glory. Ito namang testimony na to, mga kapatid. Alam niya namang pinapatutuo ko yan, mga kapatid. Praise God. At sa biyaya ng Panginoon, bago siya kinuha ng ating Panginoon, amen, siya po'y nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Tumanggap siya sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ko sa kanya, alam ko masaya ka dahil nagawa mo ang pinagagawa ng Diyos sa iyo. Sumuporta ka hanggang sa dulo ng aming paglalakbay. Pero sabi ko sa kanya, mayroon po akong ikinalulungkot. Sabi niya sa akin, ano po yun? Ay ikinalulungkot ko po sapagkat hindi ko pa nagagawa ang pinagagawa ng Diyos sa akin para sa iyo. And I shared the gospel of salvation. And to God be the glory. Tinanggap niya, mga kapatid ko, ang Ebanghelyo at siya'y nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Praise God. Hallelujah. So mga kapatid, mabuti ang Diyos, mabait ang Panginoon. The Lord is able to provide. Mga kapatid, mga kaibigan, na mayroong mga pangangailangan, unahin natin ang Diyos. Magtiwala tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kakaiba ang paraan, mga kapatid, ng ating Panginoon. At alam niyo ba si Elijah, mga kapatid, tumigil din yung uwak, pero may ibang paraan na naman ng Diyos. Amen. Pinapunta siya ng Panginoon upang busugin naman siya, mga kapatid, sa pamagitan ng isang balong babae, na kung sana'y mahirap lang. Tingnan niyo ito yung ginagamit ng Panginoon. Minsan, akala natin hindi ng Diyos gagamitin, pero gagamitin ng Panginoon. At ang sabi niya na sa 1 Kings chapter 17,
Verse 7, at nangyari pagkaraan ng sanggayon na ang batis ay natuyo sapagkat walang ulan sa lupain. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, ikaw ay bumangon, paroon ka sa Sarepta na nauukol sa Sidon at tumahan ka roon. Narito, aking inutusan ng isang baong babae roon na pakainin ka. Tingnan nyo ha, ang una niyang ginamit ay ang uwak. Madamot mga kapatid ko na hayop, ginamit ng Diyos. At ngayon ang gagamitin niya naman, isang baong babae. Sa gayoy, bumangon siya sa verse 10 at naparoon sa Sarepta at nang siya ay dumating sa pintuan ng bayan, narito, isang baong babae ay nandoon na namumulot ng mga patpat at tinawag niya siya at sinabi, isinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig na sa inuman upang aking mainom. At nang siya yumaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako, sinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumaroon o pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. At ilabas mo sa akin at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ang Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langisman ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya yumaon at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias at kumain ang babae at siya at ang kanyang sangbahayan ng maraming araw. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan at ang banga ng langisman ay nabawasan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Praise God. It is amazing. Sa panahon ng kahirapan, kayang ng Diyos, mga kapatid, gumawa ng prosperity in the midst of adversity. Anong ginawa ng Panginoon dito? Pagkatapos sa uwak, tinuro siya sa balong babae na hindi naman mayaman, kundi mga kapatid, halos wala na ring makain, pero yun ang ginamit ng Panginoon. Anong dahilan? Sapagkat ang plano pala ng Diyos ay pagpalain yung balong babae na yun. Nang dumating si Elias sa kanya, mga kapatid, isang subo na lang ang pagkain para sa kanya at sa kanyang anak. Ngunit ang hamon, mga kapatid, ni Elias, alam nyo, ang introduction ni Elias, makikiinom lang siya. Pahingi ng tubig. Pinung bumangon yung babae para kumuha ng tubig. Teka lang, bigyan mo na rin ako ng konti na tinapay, konting tinapay. Kaya ang babae nagsabing walang tinapay kundi isang dakot na harina. Alam nyo mga kapatid, yung isang dakot na harina, nung siya ay naging masunurin sa Panginoon, ano nangyari? Pinadami ng Diyos ang isang subo na dapat isang kain na lang at ang sabi niya, mamamatay na silang mag-ina. Dumating si Elijah, hindi upang pahirapan ang babaeng ito, kundi upang i-extend ng Diyos ang blessing, mga kapatid, hallelujah, mula sa kanyang lingkod, na magpupronounce ng pagpapala at nakita natin, mga kapatid, kung paano ginawa ng babaeng ito. Ginawa niya ang sinabi ng Panginoon kay Elijah. And you know what happened? Pagkatapos niyang sinunod, sumagana ang pagpapala niya. Yung ikinatatakot niya na mamamatay na lang siya at ang kanyang anak pagkatapos ng isang dakot. Dahil sa hindi niya ipinagdamot, mga kapatid, at sumunod siya sa Panginoon. Hallelujah, nakita natin na ito pala ang susi ng pagpapala. Paano kung natakot ang babaeng ito at hindi niya sinunod ang sinabi ng salita ng Diyos?
Mga kapatid, marahil magaganap kung ano ang kinatatakutan niya na siya'y mamamatay sa gutom. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang takot ng masama ay dumarating sa kanya. Amen. Ngunit ang pag-asa, hallelujah, ng matuwid, hallelujah, ay ang ating Panginoon. Ang ating pagtitiwala, pananalig sa Diyos ay mamumunga ng pagpapala sa ating pong mga buhay. At alam natin mga kapatid, ang Panginoon, He works in unexpected ways. Amen. His wonders to perform. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, kamangha-mangha ang pagkilos ng Diyos. Mga kapatid na nakikinig ngayon, saan ka man naroon, God cares for you. Amen. Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Ano mang pangangailangan ang kinakaharap mo ngayon, hindi yan lingid sa mata ng Diyos. Amen. At ang Panginoon ay nais kang pagpalain, nais ni Lord i-provide ang iyong pangangailangan. Huwag ka lang maunahan ng pag-aalinlangan, sapagkat ang pag-aalinlangan ay hadlang sa pagkilos ng Diyos. Amen. Ang mga taong nagtitiwala ay napagpapala, mga kapatid. Kaya piliin natin na magtiwala sa Panginoon. Blessed is the man that trusteth in the Lord and whose hope the Lord is. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Ngayong umaga, kapatid, kumusta ang iyong buhay? Hallelujah. Kumusta ang iyong pangangailangan? Sa pamagitan ng mensaheng ito, kung tayo po ay mananampalataya at magtitiwala lang sa Panginoon, hindi mag-aalinlangan, kundi magtitiwala sa magagawa ng Diyos. The Lord will make a way. Amen. He is our provider. Praise God. May magagawa ang Panginoon. Lumapit po tayo sa Diyos. Hallelujah. At magtiwala tayo sa ating Panginoon. He is our great provider. Amen. And He's still the same. Hallelujah. Kapatid, praise God. Hayaan mo na sa presensya ng ating Panginoon, maranasan natin, mga kapatid, ang kanyang pagkilos. Amen. Magtiwala tayo sa Panginoon na ang test natin ngayon ay testimony natin bukas. Amen. Hallelujah. Trust in the Lord. He's our Jehovah Jireh, my provider. Tumay tayong lahat, mga kapatid. Magbulay tayo sa Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. May magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Hallelujah. Trust in the Lord. Brothers and sisters. Alisin natin ang ating pag-aalinlangan sa Panginoon. Buuin natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, kumikilos ang kamay ng Diyos, mga kapatid. But without faith, it is impossible to please Him. But with faith, nothing is impossible. Sa pamamagitan ng pananampalataya, walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah, praise God. You are with me to supply all my needs. You are more than enough. More than enough. More than enough for me. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh is my provider. You are more than enough. Hallelujah. Come on, amen. Namin natin ang Panginoon, kapatid. Magtiwala tayo sa Diyos. Jehovah Rapha. You're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me
enough, oh God. Hallelujah. You are more than enough. More than Enough. but my God shall supply all your needs according to His riches and His glory. You are more than hallelujah. Hallelujah. Yes. You are more than enough. More than enough. More than enough. Yes, hallelujah. The Lord is able to bless your life. Amen. The Lord is able to bless your family. The Lord is able to supply all our needs according to His riches and His glory. Kahit kailan di ka nagdududa, biyaya mo sa laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Come on, amen, hallelujah. Sabihin natin ang pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah. The Lord is able to make a way for you. Yes, hallelujah. God provides. Hallelujah. When we obey His word. Yes, God provides according to our need. Hallelujah. And He provides just at the right time. Hallelujah. Hindi po nahuhuli ang Panginoon. Hallelujah. Kahit kailan. God provides in unexpected ways. Biyaya mo sa kapatid, kaibigan, huwag mong limitahan ang Diyos sa iyong kakayanan. May magagawa ang Diyos na hindi natin magagawa. Trust in the Lord. Kung ubos na ang lahat ng iyong kakayanan, ubos na ang iyong lakas, napagod ka na, trust God. Hallelujah. Magtiwala ka sa magagawa ng Diyos. Hallelujah. The Lord is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Inibig mo ako samantalang inaawit natin ang Jehovah Jireh, I want to pray for each and every one of you. Mayroon kang pangangailangan, saan ka man naroon, magtiwala ka sa Panginoon. Taas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Magtiwala ka sa Diyos. When you do that by faith, ginagawa mo yan sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Abangan mo ang gagawin ng Diyos sa iyo. Maaring ang kamay na yan ngayon ay empty. But God is able to bless your hands with abundant blessings. Maaring sa kamay na yan ngayon wala kang nakikita. But when you trust God, hallelujah, He is our great provider. Hallelujah. Hayaan mong ang Diyos ay malayang makakilos. Samantalang ikaw ay nananalig at nagtitiwala. Maaari ikaw ngayon ay empty-handed.
But what you have is your faith. Your faith will be sufficient. Hallelujah. Magiging sapat ang iyong pagtitiwala sa Panginoon upang ang Diyos ay kumilos sa kanyang kapangyarihan. Hallelujah. To meet your needs. At kapag ginawa na ng Diyos sa buhay mo yan, don't forget to glorify God in your life. Testify of His goodness and His faithfulness. Hallelujah. Glory to Jesus. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng mga nakakasama namin ngayon. Nakikita mo ang lahat ng mga pangangailangan. Sa nangangailangan ng salvation, you have provided. Hallelujah. You became the author of our salvation. Amen. Praise ka, dalhin mo ang mga nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon. Hallelujah. Sa pagtalima sa Ebanghelyo at tanggapin ang provision of salvation. Now, Lord, sa mga nangangailangan, Lord God, ng mga material, financial na provision, ngayon po, Panginoon, nilalapit namin ang aming mga sarili. I pray, God, sa mga kapatid at kaibigan na ngayon, Panginoon, ay nasa panahon ng pangangailangan, Lord. Iunat mo ang iyong kamay, dakilang Diyos, kung paano mo pinagpala ang balong babae, Panginoon, na naging masunurin sa iyong salita. We pray, God, for the spirit of abundance. Hallelujah. And blessing, Panginoon, na maranasan ng iyong mga anak, oh God. Hallelujah. Bigyan mo ng mga patutuo, hallelujah, ang mga taong nananalig at nagtitiwala sa iyo. Hallelujah. Pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang bawat pamilya na nananalig sa iyo. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Now we claim your great and your precious promises. Hallelujah. Amen. Your grace is sufficient. Hallelujah. Thank you, Lord God, for being our Jehovah Jireh, a faithful God. Hallelujah. The God who provides. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang kanyang pag-ibig sa atin. Pasalamatan natin ang kanyang katapatan. Pasalamatan natin ang kanyang provision. Hallelujah. Luwalhatiin natin siya sa ating mga buhay. Hallelujah. More than enough. More than enough for me. Hallelujah. In the name of the Lord. Our God is still the same. He's our great provider. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Nagilang Diyos, maraming salamat. Salamat sa katotohanan ng iyong mga salita. Salamat sa katotohanan that you are the God who provides. That you love us and that you care for us. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Praise God na pinagpapala mo ang mga taong sumusunod sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay nagpo-provide ayon sa aming mga pangangailangan. According to our needs, you provide. And we thank you, Lord, because you provide, hallelujah, just at the right time. Hallelujah, hindi ka nahuhuli. And we thank you, Lord, because you provide in an expected way. Marami kang paraan na hindi namin alam. Sa iyo kami nananalig. Kung ubos na ang lahat ng alam namin, marami ka pang alam na hindi namin alam. Thank you, Jesus. Pagpalain mo ang bawat isa at hayaan mong mabuhay kami, hallelujah, sa ilalim ng iyong pagpapala at pangunguna. Maraming salamat, pagpalain mo ang bawat isa, O Lord God. Hallelujah. Patuloy kaming mananalig, magtitiwala sa iyo at mararanasan ang mga dakilang pagpapala.
Bless every family, every individual, Lord, na nakasama namin sa gawain ito. Binabalik namin siyang lahat ng papuri at pagsamba in Jesus' name. Lahat magsabing Amen. Isa pa natin purihin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Luwalhati sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. At minsan pa mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa panahon na yung ginugol sa araw na ito sa gawain ng Panginoon. Ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay managana sa ating lahat. Sa muli, maraming salamat po. God bless us all.